ayon sa kanyang tatlong persona. Sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Ama, nilikha niya ang lahat ng bagay. Sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, ibinigay ng Anak ang kanyang sarili. Sa pag-ibig niyang nagbibigay buhay, ginagabayan ng Espiritu Santo ang Santa Iglesia at ang kasaysayan. Ipinahayag ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas ang linggong ito bilang pinakaunang linggo ng Basic Ecclesial Communities o BEC Sunday. Ipanalangin natin masalamin nawa ng mga munting sambayan ng Kristiyano ang pag-iibigang namamagitan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, ang unang pamayanan ng pag-ibig. Sa pagsisimula po ng ating isang masisalita tayo ng lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin ng lahat. At sumayin. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, ngayong araw ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santa Claus na punong-puno at nag-uumapaw sa pag-iibigan. Sa banal na misa ito, idalangin natin na patuloy na dumami sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay mas lalo pang makapagdulot ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na luma akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na inyong Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritu nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kaliwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalataya ng amin na iyong pinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang Diyos pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan sa aklat ng mga kawikaan na ang karunungan ay laging kaisa ng Diyos. Ang karunungang ito ay si Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyo-anya ako, bago pa ako nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay silang dito sa sansinuko. Ako muna ang nilikha, bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ng hangganan ng langit at lupa italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, ng patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at kapulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y alin. Ako ay nagtiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahan? Ay ano nga siya sa sukat mong kalingan? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lilingin at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis. At lahat ng ibong nasa ipapawid, at maging sa isda, sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Sa ikalawang pagbasa, inilalarawan ni San Pablo sa mga taga-Roma ang kaloob ng banal na isang tatlo sa mga Kristiyano. Kapayapaan ng Ama sa pamamagitan ni Jesucristo sa tulong ng Espiritu Santo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian.
Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtityaga. At ang pagtityaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob niya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Dakila ang amang mahal, anak, Espiritu Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumilipin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ng kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabi, sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin ko lang yung mga katabi ng magandang umaga. Ayan, nakikita niyo naman sila ng bonggang-bongga, no? So kayo po ay Father's Day, kaya sa mga tatay na narito ngayon, Happy Father's Day po sa inyo. Kung may tatay kayong katabi, batiin niyo siya ng Happy Father's Day. Ha? Happy Father's Day. Sana mabusog na kami, no? Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng banal na Santa Claus. Hindi ito simpleng kapistahan, ito ay dakilang kapistahan, pinakamataas na pagdiriwang sa simbahan. Bakit ko sinabing pinakamataas na pagdiriwang? Sapagkat ang pinagdiriwang natin ay hindi ang kapistahan ng mga banal, katulad ng mga santo. Ang pinagdiriwang natin hindi kapistahan ng mahal na Birhen, kundi ang pinagdiriwang natin ay kapistahan ng Diyos mismo na ating sinasamba. Amen? Amen. Kaya ito yung pinakamataas na pagdiriwang at kapistahan sa ating simbahan. Kasi yung Diyos na mismo ang ating pinagdiriwang. Kung tayo ay nagagalak kapag piyesta ng ating mahal na patron, di ba? Kung tayo nagagalak kapag piyesta ng mahal na Birhen Maria, dapat mas higit tayong nagagalak sa araw na ito dahil mismo yung Diyos ang ating pinagdiriwang na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating kaligayahan, lahat ng ating kasiyahan. Di po ba? Kaya dapat sa araw na ito, tayo ay magsaya. Sabihin nga ninyo, magsaya. Magsaya.
Bawal malungkot, bawal nakasimangot, dapat tayo ay nakangiti. At ang ngiti natin ay dapat totoo at bukal sa puso natin, wag yung ngiting aso at ngiting kabayo. No? Dapat yung ngiti natin ay nagmumula sa ating mga puso dahil merong Diyos, no, na nagdiriwang ng kapistahan. Mga kapatid, nararapat lamang na ipagdiwang natin ang araw nito sapagkat sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, tayo ay napinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakatatak sa ating pagkatao, nakatatak sa ating puso, sa ating kaluluwa ang pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nararapat lamang na tayo ay magdiwang sa araw nito. No? At hindi lang yan. Alam naman natin sa tuwing tayo ay nananalangin, hindi lang tayo basta-basta nananalangin, kundi nananalangin tayo. Diba? Nagsisimula natin panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapahayag na tayo ay nananampalataya sa isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa bawat pananalangin natin, di ba sinasabi natin, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, tayo ay nananalangin, no, sa Diyos na mapagmahal. Mga kapatid, bagaman itong pagdiriwang na ito ay pinakamataas na pagdiriwang sa ating simbahan, makikita natin, ang banal na Santatlo ay nababalot ng misteryo, nababalot ng hiwaga. Bakit? Kasi nga, isang Diyos, tatlong persona. Paano yun? Isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ay nababalot ng misteryo. Pag sinabing misteryo, hindi natin kayang unawangin ang kabuuan ng hiwaga ng Diyos. Kailan natin lubusang maunawa ito? Ang kaunawaan at kaganapan ng ating pag-unawa sa misteryo ng banal na Santatlo ay hindi mangyayari dito sa lupa, kundi sa kabilang buhay, doon sa kalangitan. Ipapayag sa atin ng Diyos ang lahat ng kanyang hiwaga. Isisiwalat, ibubunyag ng Diyos sa atin ang lahat ng kanyang hiwaga doon sa kalangitan. Kaya nga, ito yung isa sa mga nabibigay ng ating malalim na pagnanais na tayo ay humantong sa kadakilaan ng Diyos, na tayo ay humantong sa kalangitan upang mas lalo nating maunawaan kung ano ang Diyos at kung sino ang Diyos. Di po ba? Ito ay nababalot ng hiwaga. Napakinggan po ninyo sa ating Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Kristo, marami pa akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang unawain sa ngayon. No, lalo tigit ang patungkol sa Diyos. Pero pagdating ng Espiritu Santo, ibibigay niya sa inyo, ipapaunawa niya sa inyo ang buong katotohanan. Pag sinabing buong katotohanan, ito ay tumutukoy sa Diyos mismo, yung buong katotohanan. Mga kapatid, no, siguro ilang beses nyo na po napakinggan o narinig yung pangitain ni San Agustin. No? Si San Agustin ay isang pantas ng simbahan, isa sa mga pinakamatatalino ng simbahan at ama sa simbahan. No? Kaya nga tinawag siyang Doctor of the Church kasi napakarami niya naiambag sa katuruan ng simbahan. Bagaman siya ay napakatalino, gayon pa man, yung hiwaga ng banal na Santatlo ay hindi masyadong malinaw sa kanya. Kung kaya palagi niya itong pinagninilayan. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa dalampasigan, pinagninilayan niya, no, yung hiwaga ng banal na Santatlo. At habang siya ay nagninilay, nakasalubong niya o nakita niya yung isang bata na gumawa ng hukay sa dalampasigan. Siguro nung bata kayo, no, nung kayo naliligo sa dagat at pupunta sa dagat, ginagawa niyo yan, no? Gumagawa ng hukay sa tabing dalampasigan. Yung bata, gano'n ang ginawa niya. Gumawa siya ng hukay sa dalampasigan at anong ginagawa ng bata? Pagkatapos gumawa ng hukay, tumatakbo siya sa dagat at sumasalok ng tubig at inilalagay sa hukay. Ginawa niyo yan, bata kayo, no? Gagawa tayo ng hukay, tatakbo tayo sa dagat, sasalok ng tubig, ilalagay sa hukay. No? Napiyon si San Agustin, sabi, tinanong niyo yung bata, anong ginagawa mo? Sabi ng bata sa kanya, inilalagay ko po yung dagat dito sa hukay. Sabi ni San Agustin, napakalaki ng dagat, hindi mo kayang ilagay
sa napakaliit na ginawa mong tukay. Sabi ng bata sa kanya, ganun din po yung iyong pinaghinanayan na banal na santatlo. Napakalawak ng liwaga ng banal na santatlo at hindi mo kayang ilagay sa iyong limitadong kaisipan. Napagtanto niya na yung bata na kanyang kinausap ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo, ang baby Jesus. No? Na nagpaunawa sa kanya ng liwaga ng banal na santatlo. Bagaman ito ay liwaga, pakapyaw at kapiraso lamang ang ating kayang maunawaan. At ano sa bahagi ito ng liwaga ng banal na santatlo ang ipinahayag sa atin ng Diyos at nauunawaan natin? Simple lang, ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung ipinapaunawa sa atin ng banal na santatlo, ang kanyang pagmamahal. Tayo ay nakakaunawa sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Sa paanong pamamaraan na lahat ng pagkilos ng Diyos ay pinangungunahan ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya wala siyang ginagawang kilos na hindi nagmumula sa pag-ibigan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At itong pag-ibig na ito sa loob ng banal na santatlo ang siyang nagbubuklod sa tatlong persona ni isang Diyos. At paano natin nakikita at nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagkilos? Una, sa ating pagbasa, sabi doon, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Ang unang pagkilos ng Diyos sa ngalan ng pag-ibig ay walang iba kundi ang paglilikha. Nilikha tayo ng Diyos ng dahil sa pag-ibig. Nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. At dahil ito ay nag-uumapaw, ibinahagi ng Diyos yung pag-ibig na ito sa atin. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay at patuloy na nabubuhay. At ang pag-ibig ng Diyos ito ay patuloy at patuloy pang lumilikha. Kaya nga sa lahat ng nilikha ng Diyos, nasasalamin ang kabutihan ng Diyos, nasasalamin ang kagandahang loob ng Diyos, nasasalamin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sana po, kung tayo ay merong tunay na pag-ibig ng Diyos sa ating puso, makikita natin sa paligid natin sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang mukha ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Then sabihin mo, nakita ko na ang Panginoon. Diba? Kapag nakita mo yung kagandahang loob ng Diyos sa kapwa mo, ibig sabihin, sumasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. At sa paglilikha, hindi lamang yung Ama ang lumikha, kundi kasama ang Anak at ang Espiritu Santo. Sabi mo ng pagbasa na pakinggan ninyo, sabi doon, yung karunungan ay kasama na ng Diyos. Bago pa nilikha ang langit, bago pa nilikha ang lahat ng bagay, naroon na ang karunungan at nilikha ng Diyos ang lahat sa ngalan ng, sa pamamagitan ng salita. Diba? Lumikha tayo ng tao. Gumamit siya ng salita. Talaga natin, ang salita ay nagkatawang tao at ang salita ay Diyos mismo. Sino ito? Ang ating Panginoon sa Kristo. At sa paglikha ng Diyos, gamit ang salita, ito ay nagkaroon ng kaganapan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi sa Genesis, noong una, wala pang hugis ang lahat at doon umiikot ang Espiritu. Sa madaling salita, sa simula pa ang Anak at ang Ama at ang Espiritu Santo ay iisa na. Kumilos ang Diyos sa ngalan ng pag-ibig sa paglilikha, kaya tayo ngayon ay narito. Pangalawang pagkilos ng Diyos ay walang iba kundi ang pagkilos ng kaligtasan, pagkilos ng katubusan sa ating mga nagawang kasalanan. Kumilos ang Diyos sa ngalan ng pag-ibig upang tayo maligtas. Sabi ng ating Panginoong sa Kristo, sabi ng Diyos sa sulat ni Juan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Ganyan na lang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na Ama, na Anak. Diba? Pagkilos pa rin ng pag-ibig, kaya ibinigay ang Anak upang tayo matubos sa kasalanan, upang tayo ay maligtas sa kapahamakan at sa kamatayan.
maging sa pagliligtas, kumilos ang Diyos sa ngalan ng pag-ibig. Amen? At ang nakita natin, ang nahirapan si Kristo, ang nakita natin, ang nagpasa ng krus si Kristo, ang nakabayubay sa krus ay si Kristo, ang namatay sa krus ay si Kristo. Pero gamit ang ating pananampalataya, hindi lang si Kristo ang nahirapan, kaysa niya ang Ama, kaysa niya ang Espiritu Santo sa pagpapakasakit hanggang sa dulo. Dahil ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya, no, na tayo ay mahulila. Ayaw niya na tayo ay mag-isa. Ipinapakita sa atin ng Diyos na kung paano si Kristo kasama niya ang Ama at ang Espiritu Santo sa kanyang pagpapakasakit. Ngayon din ang nais-paramdam sa atin ng Diyos na sa pagpapakasakit natin, kasama natin ang Ama, kasama natin ang Anak, kasama natin ang Espiritu Santo. Simple lang, dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Kumikilos ang Diyos sa ngalan ng pag-ibig. Pangatlong pagkilos ng Diyos ay ang pagpapabanal, pagbibigay kabanalan sa atin. Sinugo ng Diyos ang Espiritong banal. Ang Espiritu Santo ay mula sa Diyos at banal. At dahil ito ay banal, ang Espiritu Santo ay nagdudulot sa atin ng kabanalan. Kaya meron tayong kakayahan na mamuhay sa kabanalan dahil merong Diyos na patuloy na nagpapabanal sa atin. At bakit tayo nais maging banal ng Panginoon? Simple lang, mahal tayo ng Diyos at sa kabanalan, dito ninanais ng Diyos na makasama tayo sa kanyang kalwalhatian. At sa pamumuhay natin sa kabanalan, dito tayo ay humahakbang patungo sa kalwalhatian ng Diyos. No? Mga kapatid, sa madaling salita, ang lahat ng pagkilos ng Diyos ay pagkilos ng pag-ibig. At dito sa lupa, ano ang mukha o sino ang mukha ng banal na santatlo? Walang iba kundi ang simbahang itinatag ng ating Panginoon si Kristo. Ang simbahan, ang mukha ng banal na santatlo. Ang simbahan, ang siyang dapat nangunguna sa pag-iibigan. Ang simbahan, ang siyang dapat nagpapahayag ng kaisahan. Dahil siya ay salamin ng pagmamahalan ng banal na santatlo, ang simbahan ay mukha ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lang nakakalungkot. Bakit? Kasi kadalasan sa simbahan pa natin nakikita ang pagkakanya-kanya. Diba? Sa simbahan pa natin nakikita ang pagkakawatak-watak. Sa simbahan pa natin nakikita ang hindi pag-iibigan, ang pagsisiraan, diba? Ang pataasan, ang inggitan, ang sakit sa pakiramdam. Di po ba? Kaya maraming mga nananampalataya ang lumilipat ng ibang sekta o kaya pinanghihinaan ng kanilang kalooban. Kung tayo nasasaktan kapag nakakakita tayo ng ganyang pangyayari sa loob ng simbahan, paano pa kaya yung Diyos? Diba? Paano pa yung Diyos na siyang dapat huwaran ng simbahan sa pamumuhay sa pagmamahalan at pagkakaisa? Mas higit siya nasasaktan. Diba? Mga kapatid, masyado na pong nasaktan ng Diyos sa ating pagkakasala. Sana naman, ngayong pagdiriwang na ito, mapagiti natin ng Diyos. Mapagiti natin ng Diyos. Kung paano kayo pinangingiti ng Diyos, dapat ganoon din natin bigyan ng saya ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Amen? Iwasan na natin yung pagkakanya-kanya. Mamuhay na tayo bilang iisang sambayanan ng Diyos. Mamuhay na tayo bilang iisang katawan ng Diyos. Iwasan na natin yung kamuhian, yung pagkakagalit-galit. Mamuhay na tayo sa pag-ibig upang masalamin ang kaisahan ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, ang simbahan ay hindi lang itong ating bahay dalanginan. Ang simbahan ay hindi lang itong garden of prayer. Ang simbahan ay hindi lang ang St. James. Ang simbahan ay hindi lang ang simbahan Katolika. Ang simbahan ay tayong nabinyanan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang pinakamalikit na unit ng simbahan ay ang ating tahanan, ang inyong pamilya.
yan ay simbahan din. Nakakalungkot din. No, sa loob ng pamilya, may pagkakanya-kanya. Di po ba? Sa loob ng pamilya, may walang pagmamahalan. Di po ba? Mga magkakapatid, hindi nag-uusap. Ang tagal-tagal na, nagtipisang hindi pansinin ang kanyang kapatid sa simpleng bagay lang na pinag-ugatan. Di ba? Mga mag-asawa, hindi nagpapansinan. Nagsasama lang ng dahil sa mga anak, pero wala na yung pag-ibig. Di po ba? Mga magkakamag-anak, nagsisiraan. Hindi ba kayo nasasaktan? Di ba? Hindi ba kayo nahihirapan? Hindi ito ang plano ng Diyos sa atin bilang simbahan. Tayong lahat ay nabinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kung paano ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nabubuhay sa pagkakaisa at binubuklod ng pag-ibig. Sana tayo rin maging nagkakaisa at binubuklod ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Gising pa ba kayo? Next month? Mamatay man sa tabi nyo? Joke lang. At syempre ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang Father's Day. Diba? At tinuro sa atin ng Panginoon Jesucristo na tayo ay tumawag sa Diyos bilang Ama. No? Tinuruan niya tayo na magdasal sa ating Amang nasa langit, kaya sana lahat ng mga tatay na narito, tularan natin ang ating Panginoong Diyos bilang isang Ama. No? Haligi ng pananampalataya at pinagmumulan ng pag-iibigan. Nawa sa pamagitan ng mga tatay na narito ngayon at lahat ng mga tatay, manatiling matatag ang inyong pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. At ang pag-ibig na ito ay siyang magbibigay ng kaisahan kung ang pag-ibig na ibibigay mo sa pamilya ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Mga tatay, kung ang sariling pag-ibig nyo lamang ang gagamitin ninyo, baka kulangin. Humingi tayo ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Upang itong pag-ibig na nagmumula sa Diyos ang siyang patuloy na magpatatag sa inyo at sa inyong pamilya. Amen. Palapakan po natin ang lahat ng mga tatay na nandito sa mga. Magsitayo po tayo, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan. Sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Natatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang kalilito at hukong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos na walang hanggang pag-ibig. Ilikha tayo sa pag-ibig at patuloy na pinagpapala sa pag-ibig. Buong pagtitiwala natin itaas sa Kanya ang ating mga kailangan, manalangin tayo ang ating tutugon, banal na isang tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Banal na isang tatlo, dinggin mo aming panalangin. Upang ang banal na Iglesia Katolika sa pamumuno ni Papa Francisco at ng ating mga obispo ay maging tunay na pamayanan ng pag-ibig tulad ng pag-ibigang namamagitan sa banal na isang tatlo. Manalangin tayo. Upang ang mga bansa sa buong mundo ay magkaisang pangalagaan ang kapayapaan, ipagtanggol ang karapatang pantao, at ingatan ang kalikasan na pawang mga biyaya ng may kapal, manalangin tayo. Upang ang kabataan ay maging daan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo.
upang patuloy na lumago ang basic ecclesial communities sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumuo ng mga BEC, ang mga pamayanan sa pamamagitan ng kanilang pagsasalo-salo sa Eucharistia, sa salita ng Diyos at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Upang ang mga lukha, may sakit, may kapansanan, nagdadalamhati, naaapi at bilanggo ay makatagpo ng pag-asa at katugunan sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Manalangin tayo. Sama din po natin sa ating panalangin ang personal na intensyon ni na Ignacio family, Hara family, Brinas family, Josefina Dixon, Gilbert Algato Jr., Leticia, Mauni Adato, Jesus, at Florentina Carale. Manalangin tayo. Para sa pasasalamat ng buhay ni Nelson Dixon Jr., manalangin tayo. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Danilo Bellarmino, Ren Santos, Nelson Dixon Sr., Cipriano Ignacio, Maria Ignacio, Abraham Season Sr., Filipina Dumlao, Valentin and Consuelo Season, Anita Magtoto, Corazon Caasi, at Leopoldo Calderon. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kailangan. Ama namin Diyos, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang iligtas kami sa kasalanan at kamatayan. Nagpapatuloy ang gawain ng pagliligtas sa pamagitan ng banal na Espiritu. Patuloy mo kaming pagpalain sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa dambana ng Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambi ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong alkita, sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na naiba sa pagka-Diyos mo. Ano ba't kahit tatlo'y isang Diyos na totoo, ang kadakilaan mo ipinahihiwati upang aming panaligan ay siya yung aming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nabubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinagatihan niya iyon. Pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa mapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdilabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaga na Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpara sa walang hanggan. Pag-uwitin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoon Kristo,
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, kundi sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manatili po tayo nakaupo. Inaanyayahan po namin yung mga tatay po na pumunta po sa harap. Ama, tatay, papa, daddy, dad, papsi, erpan. Mga lalaking natatangi sa lahat. Walang-wala si Kato kung sa kisig lang ang labanan. Medyo kumahoy kay Papa P, hanggol nga lang. Mahihiya din si Aga Mula kung pagwapuhan. Superheroes din, taob ang buong Avengers. Bawat isa sa kanila'y nakakabili. Ayaw ng drama, kaya sabihin na lang namin na you are the ama to our nadarama. You are the tie to our love na walang kapantay. And you are the pa and pa na pak, ganun talaga. Again po, Happy Father's Day po sa ating mga tatay na narito po ngayon sa ating harapan, pati na rin po kay Father DJ.
Magsitayo po tayo, samahan niyo po ako ipagdasal ng mga amang narito sa ating harapan. I-extend po niyo yung mga kamay ninyo at sama-sama tayo manalangin. Mga tatay, magsiyo po kayo. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa, noong iyong pagkaloob sa amin ng bugtong na anak na si Yesu Cristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hinihiling namin inyong basbasan ang lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang ito ng banal na Eucharistia. Pagkalooban mo po sila ng lakas buhat sa iyong banal na Espiritu upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagtsatsaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging liwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin din naalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal. At iadyaman po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito'y aming hihiling sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po. Happy Father's Day. Palakpakan po natin ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtikod sa atin sa banal na misang ito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo. Dahil tigit sa inyo ng mga nagsimba, dahil tigit sa mga tatay na nagsimba, maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod sa iyong kalooban, sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas, matapat na namin sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa-tao, sa pamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Cristo. Salamat sa Diyos.